Isang araw noon, nasa pahingahan sa ilalim ng puno, si Daryl. Nagpapahinga habang nagbabasa ng libro. Nang may lumapit sa kanya na isang professor. Isang dalaga at magandang professor. Kilala niya iyon sa pangalan at muka. Pero hindi niya professor sa semester na iyon. Dahil psychology ang subject na hawak noon. Madalas din pag-usapan ng mga lalaking estudyante ang professor na iyon. Dahil kahit pa napakaganda at maganda ang hubog ng katawan, hindi naman basta-basta mapobola dahil may pagkastrikta at malakas mambara sa mga lalaking nagpapahaging ng pambobola. Hi Daryl, kumusta? Bati noon kay Daryl na ikinagulat ng binata. Hindi niya rin alam kung bakit siya noon kilala sa pangalan. Hindi niya pa naman iyon nagiging guro. Ay, Miss Vina. Oh, wow. You know my name already? Opo ma'am. Sino po bang hindi nakakakilala sa inyo sa campus na to? Ang sabi nila, kayo daw po ang tinaguri ang campus crush na Professor Edition. Wow ha? Hindi ko alam na may ganyang title pala ako. So, isa ka sa mga may crush sa akin? Tama ba ako? Bigla namang namula ang mga pisngi ni Daryl sa narinig. Maraming beses na siyang naka-encounter ng ganong approach. Pero mula lang din sa kapwa niyang estudyante. Hindi sa isang sofistikada at napakagandang professor. Medyo po. Kahit sino po ay imposibleng hindi maging crush ka. Napakaganda niyo po eh. Seryosong sagot pa ni Daryl na kinakabahan. Na baka magalit ang magandang guro. Pero hindi na alis sa mukha ng guro ang ngiti na halatang kinikilig. That's good. Ibig sabihin, hindi ako mahihirapan sa'yo. By the way, friend ako ni Eliza. And she told me a lot of things about you. Interesting things that many of the girls dream of. Napayuko si Daryl dahil hindi niya inakalang ipagsasabi ni Eliza sa ibang tao ang tungkol doon. Samantalang si Daryl ay pinag-promise na walang ibang pagkukwentuhan. Don't worry, hindi official ang discussion natin to. I'm here to invite you for the same thing na ginawa mo kay Eliza. Ang balita ko, magaling kang magtago ng sikreto. Lalo na ang mga dirty ones. Alam ko rin ang tungkol sa pinsan mong si Joshua. Hindi ka raw pumapayag kapag hindi yun kasama sa lakad. So, pwede kitang i-invite sa Saturday or Sunday? Sabi naman ni Daryl, Naku, Miss Vina, hindi kami pwede nun. Saturday kasi ay general cleaning day sa bahay namin. Medyo malaki ang bahay at may malawak na bakuran. Nililinis namin yun sa loob at labas. Pati na rin ang puno sa loob ng compound ay pinuputulan rin ng mga sanga. Then kapag Sunday naman ay church and family day. Magsisimba sa umaga tapos sa hapon naman ay mamamasyal kaming buong pamilya at kakain sa labas. Kaya negative po kami kapag weekend. How about Friday night? Bale, tomorrow na yun. Okay po, pwede po kami. Basta hindi rin kami dapat po lumagpas ng 12 midnight. Yeah, I think hindi naman tayo aabot ng ganun kalit. Type your name here. I will call you tomorrow night after ng class ko. Okay po ma'am. And Daryl, same deal with Eliza. Ayokong may ibang makakaalam sa gagawin nating to. I believe na hawak mo naman ang dila ng pinsan mo. Sigurado ka bang hindi rin yun magkukwento kahit kanino? Yes ma'am. Lihim na lang na napangiti si Daryl at napasabi sa sarili. Meron palang mga ganon, mga magaganda at mayayamang dalaga na mas gugustuhin na gawin ang bagay na iyon sa isang stranger kesa sagutin ang isa sa manliligaw at doon gagawin ang nais ng sarili. Sa bagay, sakit sa ulo lang ang relationship. Mas maganda ang ganitong no string attached, bulong niya sa isipan.
Noong mag-uwian na ay hinintay niya si Joshua sa gate ng campus. Sabi naman noon, pagkakita sa kanya, "Insan, anong update? Wala ba tayong bagong sked ng session dyan?" Sabi naman ni Daryl, "Bakit? May pambayad ka ba sa akin?" "Oo, meron. Kahit kada linggo pa tayo may session ay may pambayad ako sa'yo, no?" Tapos habang nagkukwentuhan sila, ay dumaan naman sa tapat nila si Miss Vina. Hindi na noon nakita sila Daryl at Joshua. Sabi naman ni Joshua, "Ang ganda talaga ni Miss Vina, no? Para siyang si Kim Domingo. Yung nasa bubble gang. Nako, kahit 10,000, willing akong magbayad sa'yo kung siyang makakasama natin." Sabi naman ni Daryl, "Teka, sigurado kang 10,000 magbabayad ka para kay Miss Bina?" "Oo naman. Bakit? Kaya mong diskartehan yun? Balita ko pa naman roon. Di man hater yun. Napakaraming professor ang nanliligaw dun. Lahat busted. Maging mayayamang estudyante na nagpahaging. Barado din kaagad. Kaya kahit yung pakwit mo hindi ubra dyan insan." Sabi naman ni Daryl, "Basta, 10,000, kaya mo magbayad. Didiskartehan ko yun." "Oo nga, kulit naman ito. Kailan ba ako hindi nagbayad? Kaya Liza nga, nakaka5 session na tayo ron. Lahat naman, nagbabayad ako 5,000 pa kada session." Sabi naman ni Daryl, 5,000 lang naman yun eh. Yung kay Miss Bina, willing ka talaga sa 10,000. Dahil sa pagkairita sa pinsan ay agad bumunot ng wallet si Joshua at kumuha ng 12,000 pesos. "Oh, eto na insan. 12,000 kung mapapayag mo hanggang bukas si Miss Bina. Pero kung sa next week pa, 10,000 na lang. Babawiin ko ang 2K na yan." Malaki naman ang ngiti ni Daryl sabay sabing, "Sige, wag kang mag-alala. Gagamitin ko lahat ng powers ko at sisimulan kong magdasal mamayang gabi. Para bukas ng hapon ay mapapayag ko siya. Kailangan ko kasi ng pera insan eh. May field trip kami. 6,000 ang bayad. Ayoko namang manghingi pa kay nanay. Alam kong hirap na yun sa abroad. Kaya ayoko nang makadagdag pa sa pinapasan niyang bigat. Sige, pagbutihan mo para maka 12,000 ka bukas." Mayabang na wika pa ni Joshua na walang kaalam-alam na nakapag-close deal na sila ni Daryl at Professor Bina. Pagkarating sa bahay ay normal lang ang asal ng dalawang magpinsan. Sabay silang kumain tapos si Daryl ang nagugas ng mga pinggan. Narinig ni Daryl na sinabi ni Joshua sa nanay nito, "Nay, baka bukas may punta kaming birthday party ni Daryl. May kaklase kasi akong mag-birthday raw. Tatanungin ko pa bukas kung ilan ang sasama. Sa Subic pa ang bahay nun eh. Masyadong malayo. Baka naman po yung gastos sa pamasay at pagod ay kulang pa sa magiging katumbas ng ipapakain nila ron. Baka rin kasi pansit lang pala at pritong manok ang handa. Di wag na lang. Baka mas masarap ang pansit sa kantina, may toppings na lechong kawali eh. Ayos lang po ba, Nay?" "Oo anak. Basta kapag alanganing oras ng uwi nyo, ay doon na kayo magpaumaga. Para naman mas safe na sa pag-uwi." "Opo, Nay." Sagot naman ni Joshua. Tapos lumapit kay Daryl. "Ayun na, nagpaalam na ako. Yung deal mo na lang ang kulang. Kaya kung ako sa'yo, bilisan mo na dyan nang masimulan mo na ng maagang pagdarasal ng makasama natin si Ma'am Bina bukas." Nakangiting wika pa ni Joshua. Si Daryl naman ay ngumiti lang ng bahagya. Hindi ipinapahalata sa pinsan na done deal na ang pinapangarap nito. Gaya ng nakasanayan, nag-aral muna si Daryl ng 1 oras ng kanyang mga lessons bago natulog. Kinabukasan, parehong masigla ang katawan ng dalawa. Maayos at mahaba rin naman ang tulog nila pareho. Noong uwian na nga ng gabi ay sabi ni Joshua, Talo. Mukhang hindi dininig ng dasal mo Pangaasar pa nito sa pinsan. Sabi naman ni Daryl, "Tara." "Ha? Saan naman?" "Sa rotonda."
Huwag mong sabihin si Eliza na lang inaya mo dahil hindi ka pumasa kay Miss Bina. Sabi naman ni Daryl. Ang sabi ni Miss Bina, sa rotonda niya raw tayo dadaanan. May dala rin naman siyang sasakyan. Napanganga at nanlamig si Joshua sa narinig. Oh, teka nga, sigurado ka ba dyan? Hindi ka ba nagbibiro? Sabi naman ni Daryl. Bakit? Mukha rin bang biro ang halagang 12,000 na pusta mo? Diba, hindi naman. Kaya umanda ka na, mapapalaban tayo pareho. Galingan mo rin para makaulit tayo. Tama ka, hindi basta-basta si Ma'am Bina. Pang premium ang quality nun, kaya mas maganda kung hindi lang itong magiging one-time deal. Gusto ko sanang makatatlong session man lang para talagang makasulit tayo. Hahanip ka talaga, Insan. Walang kupas ang tinik mo. Paano mo yun nagawa? Sabi naman ni Daryl. Ipinagdasal kong buong magdamag. Huwag ka nang maingay, baka may makarinig pa sa atin. Sagot noon at naglakad na ng mabilis. Mabilis na ring sumunod si Joshua habang malawak ang ngiti. Pagkarating sa may rotonda ay tumayo lang roon ang dalawa. Ilang saglit pa ay may pumaradang pick-up sa harapan nila. Fully tinted ang salamin kaya hindi nila inakalang iyon na si Miss Bina. Bumukas naman ang bintana noon at si Miss Bina nga iyon. Sabi pa noon, Daryl, dito ka sa tabi ko. Ikaw naman Joshua sa backseat. Yes ma'am, sagot nilang dalawa at agad nang pumasok sa sasakyan. Pagkarating sa isang gusali na may mga pribadong silid, ay agad na silang nagsilabas at dumiretso na sa isang silid. Nakapagpa-reserve na pala ang dalagang professor. Pagkarating roon ay agad rin silang pinaligong magpinsan at sinabing magsabay na. Kaya naman wala nang nagawa ang dalawa. Pero hindi nila inakalang sasabay rin pala sa kanila ang professor. Nasa kalagitnaan pa lang sila ng paliliko noong sumunod iyon na ikinagulat naman nilang pareho dahil wala nang natira noong pumasok iyon. Matatanaw na agad ang magagandang tanawin pero noong lumapit ay dumiretso na kay Daryl. Kaya naman nagsimula na ang kanilang kasiyahan. Sumenyas naman si Daryl kay Joshua na lumapit na at tumulong. Kaya dahan-dahan na ring nakitulong ang pinsan sa kanilang ginagawa. Makalipas ang halos isang oras sa loob ay lumabas sila at lumapit na sa mismong higaan. At doon na nga nagpatuloy. Hanggang sa dali ni Daryl ang magandang dilag sa isang kakaibang kulay pulang upuan na animoy padulasan ng mga bata sa playground at doon na nga isinagawa ang iba't ibang posisyon. Medyo kinakabahan si Joshua dahil kakaiba ang naging asal ng dalaga. Tumitirik ang mata at ang pinapakawalang ingay ay tila sinasapian ng kung anong nilalang. Pero makikita naman sa mukha at sa asal ni Daryl na wala itong pakialam roon. Tila isang malaki itong traktor na kinabitan ng higanting jackhammer na bumabayo ng sobrang lakas sa tinitibag na kalsada. Sa tingin ni Joshua ay hindi lang saya ang naibibigay ni Daryl sa kaharap kaya madalas iyong hanap-hanapin, kundi kombinasyon ng sakit, saya at bugbog, maging ang mga hawak ni Daryl sa kahit saang bahagi ay mahigpit na nag-iiwan pa ng pulang marka na parang latay o lapnos. Noong matapos ay naiwang lupaypay ang dalaga sa furniture na iyon. Si Daryl naman ay lumapit sa lamesa kung saan may mga nakahandang pagkain na binili sa isang fast food. Tuloy-tuloy na inuman ang isang baso ng soft drinks hanggang sa maubos. Halatang uhaw at napagod rin si Daryl. Noong mahimasmasan ay lumapit iyon sa dalaga at binuhat tsaka inilapit sa malambot na kama. Tiningnan siya ni Daryl at nag-thumbs up na para bang tinatanong siya kung ayos lang ba siya. Tumango naman si Joshua.
Noong makabawi na ang dalaga ay tinulungan iyon muli ni Daryl na dalhin sa banyo para makapaglinis ng katawan at makapagbihis na rin. Noong lumabas iyon ay tsaka na sila nagsimulang kumain. Walang nagsasalita habang kumakain sila. Maging ang dilag ay tulala habang ngumunguya ng pagkain. Tapos kapag napapatingin kay Daryl ay napapangiti at iiling. Noong matapos na ang 3 oras nila sa silid na iyon, ay lumabas na rin sila agad. Naramdaman rin ni Daryl na may inilagay ang dalaga sa kamay niya, kaya tinanggap niya na lang iyon at diretsyong inilagay sa kanyang bulsa. Wala na siyang ibang binabanggit pa dahil nasa harapan lang din nila si Joshua. Ayaw niyang malaman noon na nabayaran siya ng babae at back-to-back ang income niya sa tuwing meron silang session. Gaya ng pangkaraniwan ay tricycle na lang din sila papauwi sa bahay. Sabi naman ni Joshua, "Ang lupit mo talaga, Insan. Kung hindi sa'yo, hindi ko mararanasan ng mga ganito. Hindi ako makakatikim ng mga high class at high quality na mga babae. Grabe ka talaga. Hindi ko alam kung anong nakikita nila sa'yo na hindi nila nakikita sa iba." Sabi naman ni Daryl, "Wag na nating pagkwentuhan yun para wala na ring makarinig na iba at hindi na kumalat pa. Tandaan mo, isang malaking biyaya na to sa atin. Kaya wag na nating abusuhin o ipagmayabang. Gusto mong alamin ang style na ginagawa ko. Simple lang, Insan. Stay quiet lang and stay humble. Ganun lang. Kaya kapag nangyari na ay wag na nating pag-usapan bilang respeto na rin sa kanila at malay natin makaulit pa tayo. Ano sa tingin mo? Sulit ka ba sa binayad mo sa akin na 12,000? Abay, oo naman. Sobrang sulit. Naka-3 kaya ako. Kaso mukhang hindi sapat ang 3 sa babaeng yun. Ikaw talagang kailangan niya. Parang intermission number lang ang performance ko eh. Pero yung sayo ay pang main event at grand finale talaga. Mabuti at nakasulit ka naman pala sa bayad mo, Insan. O sige na, quiet na tayo ah. Pababa na tayo ng tricycle. Wika ni Daryl at hindi na sila nag-imika ni Joshua. Pagkarating sa bahay ay sabi ni Tita Judith, akala ko ba i-a-attend kayo ng birthday party ngayon? Sabi naman ni Joshua, Tama nga kayo, Nay. Pansit at pritong manok lang ang pagkain. Tapos bumili raw ng 1 box na tanduay. Anong gagawin namin ron? Magtutunaw ng atay. Wag na uy. Kaya kumain na lang muna kami sa Jollibee. Tapos naglakad-lakad sa boardwalk. Ganun ba anak? E di sige, magpahinga na kayo ng maaga at maglilinis kayo bukas ng buong bahay. Mukhang antok na si Daryl eh. Sabi naman ni Daryl, Opo tita, inaantok na po ako. Pero mag-aaral po muna ako ng 1 oras bago po ako matulog. Ay nako Daryl, dyan talaga ako bilib sa'yo. Kahit umuwi ka na ng nakainom, hindi ka talaga natutulog ng hindi nag-aaral ng 1 oras, ano? Kahit wala pang exam. Opo tita, tama po kayo. Panata ko po kasi ito bilang pagtanong ng utang na loob sa pagsisikap ni nanay para mapag-aral po ako. Kahit umiinom ako ng alak at kahit nakikiparty paminsan-minsan sa labas, ay gusto ko pa ring patunayan na kahit 1 araw ay hindi ko pinapabayaan ang pag-aaral ko. Ayos yan Daryl. Sana naman ay gayahin ka rin ni Joshua. Ito kasing si Joshua, nag-aaral lang kapag may exams. Pero kapag wala ay inuubos lang ang oras sa paglalaro ng mga games sa computer. Ayos lang po yan tita, matalino naman po si Joshua eh. Kahit hindi na po mag-aral ng todo ay matataas naman ang mga grades niya. Nako, anong matataas bang pinagsasabi mo? Lahat ay pasang-awa lamang. Pinakamataas niyang grades ay 84 and 85 lang yata. Samantalang ikaw, nakikita kong may mga 90 hanggang 92 ang mga grades mo. Okay lang po yan tita. 75 nga lang po ang kailangan para pumasa. Garbo na lang ang grades na lampas pa sa 75. Wika ni Daryl at pumasok na sa kwarto niya. Natatawa naman si Tita Judith sa sinabi ng pamangkin.
Nasa third year college na noon si Daryl noong bigla silang nawalan ng komunikasyon ng kasintahang si Janine. Hindi niya na ito makontak, hindi rin siya nakakauwi na sa probinsya dahil palagi siyang kumukuha ng summer class para mas madali siyang makatapos sa pag-aaral. Nagpatuloy ang ganong lihim na mga lakad nila, Daryl at Joshua. At gaya ng nakasanayan, hindi papayag si Daryl kung hindi kasama sa deal ang pinsan niya. Kaya naman, malaki na ang kanyang naipon mula sa perang bigay nila Eliza at Miss Vina. Pati na rin ang iba pang mga dalagang nakakasama nila. Hindi naman magastos si Daryl at palagi naman siyang nalilibre ng pagkain at merienda ni Joshua. Kaya hindi niya na kailangan gumastos pa ng pera. Nag-open siya ng bank account at doon inilagay lahat ng perang natatanggap niya sa kanyang kakaibang sideline. Sumapit ang graduation, umuwi ang nanay ni Daryl at nagpunta na sa Olongapo City para iyon mismo ang magsabit ng kanyang medal bilang graduate. Walang mapagsidlan ang tuwa ng kanyang inang si Amanda dahil sa wakas, nagawa niya ng makapagtapos ng pag-aaral si Daryl at hindi na sayang ang lahat ng kanyang puyat, pagod at paghihirap sa pagtatrabaho sa abroad bilang yaya at housemaid. Noong matapos ang graduation ay muli na silang umuwi sa kanilang lugar. Medyo naging heart-to-heart pa ang pagpapaalam nila Daryl at Joshua. Insan, hindi ko makakalimutan ng 4 na taong nakasama kita. Pati na sa lahat ng saya at sarap na na-share mo sa akin. Paano na ako nito ngayon? Aalis ka na. Sabi naman ni Daryl, Insan, pass is pass. Mga professional na tayo. Magbagong buhay na tayo at lumugar na sa tama. Umanap na tayo ng matinong babae na kahit hindi sobrang ganda, basta mabait at may maayos na breeding. Pwede na yun. Seryosohin mo at pakasalan mo na para maging masaya ka na sa buhay mo. Kalimutan mo na yung mga nakasanayan natin noong 4 na taon sa kolehiyo. Kaya ng palagi kong sinasabi sa'yo, pass is pass. Huwag nang balikan at huwag na ring pagkwentuhan bilang respeto sa kanila. Malinaw ba yan, Insan? Oo, Insan. Matagal ko nang alam yun. Sa 4 na taon ba naman na pagsasama natin, halos kada may session ay sinasabi mo yan. Pass is pass, move on, at wag pagkwentuhan. Yan palagi ang statement mo pagkatapos. Oo, tama ka. Ganun talaga dapat para pagkatiwalaan ka ng mga tao sa paligid mo. So, paano Insan? Aalis na kami ni nanay. Sisimulan na rin namin ang buhay namin na magkasama. Matagal kaming hindi nagkasama eh. Tsaka alamin ko pa kung anong nangyari sa girlfriend ko roon. Wala na akong balita eh. Baka dinagit na ng mga aswang. wika pa ni Daryl. Ikaw talaga Insan, puro ka kalokohan. Wika ni Joshua at nagyakap na sila ni Daryl bago sumakay si Daryl sa tricycle sa likuran ng driver dahil naroon na sa loob ang kanyang nanay pati ang mga bag. Ayun my loves, awat muna tayo ha. Isa ring magandang kwento itong tungkol kay Sir Daryl. Antabayanan nyo na lang po ang karugtong nito ha. At bago matapos ang bidyong ito, ay huwag makalimot mag-subscribe.